Isipin mo na nag-launch ka ng isang bagong produkto o kumpanya ngayon. Tapos yung marketing strategy mo, lumapit ka sa lahat ng tao at sinabi mong, alam nyo, peke at walang kwenta lahat ng matagal nyo nang ginagamit. Naku, grabe yan. 'Di ba? Tapos dagdag pa rito, kabeberdugo lang ng gobyerno sa mismong CEO ng kumpanya ninyo dahil sa kasong pag-aaklas. Kung susundin natin yung modernong lohika sa negosyo ngayon, palpak na agad yan. Siguradong babagsak kayo sa unang araw pa lang. Oo, wala pang isang linggo, sarado na agad yung kumpanya mo yan. Magiging, katawa-tawa ka pa sa lipunan. Tama. Pero ang nakakabaliw rito, ganyan na ganyan yung naging simula ng sinaunang simbahang Kristiyano. Kaya sa ating malalimang pagsusuri ngayon, bubuwagin natin yung ideya na ang paglago ng unang simbahan dahil lang sa puro hiwaga o mahika. Ang misyon natin ngayon para sa iyo na nakikinig ay himayin itong isang dokumentong pinamagatang Lesson 30, Life and Ministry in the Early Church. Oo, at napakagandang source material nito. Susuriin natin kung paano umusbong yung komunidad na ito. Ano yung mga naging gawain nila araw-araw at paano nila tiningnan yung mundo sa paligid nila. Napakagandang simulan dyan. Kasi madalas lalo na kapag nagbabasa tayo ng kasaysayan, iniisip natin na puro himala lang yung nagdala sa mga tao. Parang laging may kidlat mula sa langit na nagpabago sa lahat. Oo nga, parang laging supernatural. Exactly. Pero ipinapakita ng mga sources natin na ang talagang nagpausbong at nagpalago sa kanila ay isang napakakakaibang uri ng komunidad. Isang komunidad na nakaangkla sa isang mensahe na, kung tutuusin, napakahirap lunukin para sa kultura nila noon. Okay, himayin natin ito. Kasi bago tayo mamangha sa tagumpay nila, kailangan muna nating intindihin kung gaano kaimposible yung sitwasyon nila. Dahil ang daigdig noon, hindi naman siya nabubuhay sa isang vacuum na walang paniniwala yung mga tao, 'di ba? Oo, punong-puno yun. Punong-puno ng iba't ibang reliyon, mga Diyos-Diyosan sa paligid, parang sa mundo lang din natin ngayon. So, based sa mga notes natin dito sa source, may tatlong pangunahing paraan kung paano tinitignan ng mga tao yung paghahanap sa Diyos. Ano ba itong tinatawag nilang spiritual marketplace na kinaharap ng unang simbahan? Bali, sa dokumento natin, hinati niya sa tatlong kategorya yung pananaw ng mga tao pagdating sa reliyon. Una diyan yung tinatawag na religious pluralism. Okay, pluralism. Sinasabi sa pananaw na ito na lahat ng relihiyon sa mundo ay nagtataglay ng espiritual na katotohanan. Pantay-pantay lang lahat yan. Parehong valid at parehong makakapagdala sa iyo patungo sa langit. Depende na lang yan sa tao kung ano yung swak sa panlasa at kultura niya. Parang sa pagpili ba ito ng gamot? Paanong gamot? Kumbaga, sa pluralism, parang sinasabi mong anumang gamot dyan sa butika, makakapagpagaling sa'yo basta inumin mo. Oo, eksaktong ganon. Wala kang maling pipiliin, basta pumili ka lang. Ngayon, yung pangalawa naman ay yung religious inclusivism. Inclusivism, okay. Dito, medyo nag-iiba na yung timpla ng paniniwala. Naniniwala ang mga inclusivist na lahat ng relihiyon ay may magagandang turo at makakatulong sa'yo. Pero naniniwala sila na ang buong katotohanan, yung kompletong katotohanan, nasa isang relihiyon lamang. Okay. Kumbaga, may mga peraso ng puzzle yung lahat ng ibang grupo, pero yung buong picture, nakaisang tiyak na paniniwala lang. Okay, so malinaw yung dalawa. Pluralism, lahat tama at pantay-pantay. Inclusivism, lahat may bahagi ng tama pero isa lang yung pinakatama. Ano naman yung pangatlo? Yung pangatlo, at ito yung pinakamahigpit, ay yung religious exclusivism. Exclusivism. Sinasabi rito na mayroon lamang iisang tunay na daan patungo sa Diyos at sa kaligtasan. Walang iba. At ayon sa source natin, yung biblical na Kristyanismo ay mahigpit na nakatayo rito, na exclusivist sila. Partikular na nakabase ito doon sa mismong sinabi ni Jesus sa 1:14:6 na nagsasabing, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Wait, sandali lang. Kung inilalatag nila sa buong mundo noon na kami lang ang daan at mali kayong lahat,
Hindi ba parang social suicide yan? Sobrang totoo yan. Lalo na sa panahon ng mga Romano at Griego, di ba? Yung relihiyon noon, nakatali sa pagiging mamamayan mo, sa politika, tapos pati sa hanap buhay mo. Parang pumasok ka sa isang malaking networking event, tapos sinigawan mo lahat na peke ang lisensya nila at ikaw lang ang lihiki mo. Paano ito tinanggap ng mga tao noon, lalo na't napakaraming kalaban ang ganitong pananaw? Ang nakakabigahani rito ay yung mismong landscape ng mga paniniwala noon na tinalakay sa appendix ng source natin para lang may pakita natin kung gaano ka-diverse yung marketplace noon na andyan yung Hinduismo na may maraming pangunahing Diyos. Oo, sina Brahma, Vishnu, Shiva. Tama. At yung sistema nila umiikot sa karma at reinkarnasyon. Nariyan din yung Budismo na ang pangunahing layunin naman matakasan yung samsara o yung walang katapusang siklo ng pagdurusa para maabot yung nirvana. Oo nga, tapos nabasa ko rin dito sa notes natin yung tungkol sa Islam na may 5 haligi na dapat sundin gaya ng salat, zakat at hajj. Oo, pananalangin, pagbibigay limos, paglalakbay. Absolute na kasiguraduhan na papayagan kang makapasok sa paraiso. Samantala, itong mensahe ng Kristyanismo nakasentro lang sa pananampalataya sa biyaya ni Kristo, hindi sa mga mabubuting gawa para maligtas. Napakalayo nito sa iba. Sobrang layo at ang nakakabighani dito ay inilabas din sa dokumento natin yung datos tungkol sa kasalukuyang kultura natin ngayon. May isang bahagi doon na nagtatanong sa sukatang 0 hanggang 10. Gaano kapopular ang exclusivism ngayon? 0. Oo, nasa pinakamababang antas. Wala halos may gusto niyan ngayon. Ayaw ng modernong tao na may nag-a-assume na sila lang ang may hawak ng katotohanan. So, kung sa panahon natin ngayon, mahirap itong tanggapin, isipin mo na lang nung unang siglo, isa itong napakalaking hamon. Kaya nga hindi siya nagme-make sense kung exclusivist yung mensahe nila. Paano sila nakahikayat ng napakaraming tao? Paano sila dumami ng ganong kabilis kung nakaka-offend yung theology nila? Diyan napapasok yung uri ng komunidad na binuo nila. Sa teksto ng mga gawa, 2:42-47, sa sanggunian natin, inisa-isa yung 4 na haligi ng gawain nila. Una dyan yung pag-aaral ng salita o biblical teaching. Ito yung pundasyon nila. Oo, para sa espiritual na paglago nila. Pangalawa, at ito yung pinakamabigat, ay yung koinonia o fellowship. Ginamit yung Griegong salitang ito ng 11 na bases sa Bagong Tipan. Koinonia, madalas kong marinig yan ngayon, parang mga pangalan ng youth camp o prayer meeting, 'di ba? Pero base dito sa binabasa natin, mukhang mas malalim siya kaysa sa simpleng pagtambay lang ng mga magkakaibigan. Nako, malayong malayo. Ang inilalarawan ng dokumento na koinonia, isang malalim na ugnayan na parang iisang katawan o body life. Umaasa talaga ang bawat isa sa isa't isa para mabuhay. Grabe! Tapos yung pangatlo yung breaking bread o paghahati ng tinapay. Pagkain ng sama-sama at posibleng kasama yung communion na nagpapabuklod sa kanila. At yung ika-4 ay prayer o pananalangin. Isang gawaing nagpapakumbaba at naglalapit sa kanila sa Diyos sa pamamagitan ng pagsamba. Dito na talaga nagiging kawili-wili ang lahat. Kasi kung iisipin mo, para sa'yo na nakikinig, hindi lang pala ito basta Sunday Club kung saan nakikita-kita sila minsan sa isang linggo tapos uwian na. Hindi talaga. Ang koinonia pala, parang isang modern-day startup team na nakatira sa iisang bubong, fiercely interdependent sila, at hindi mabubuhay kung wala ang isa't isa. At kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, yung body life na yan ang nagsilbing implicit evangelism nila. Implicit evangelism? Oo, yung hindi direktang paraan ng pangangaral kasi isipin mo, bukod sa mga himala, ang talagang nakaakit sa mga hindi mananampalataya noon yung mapagsakripisyong pagkabukas palad ng mga Kristiyano, yung pagkakaisa nila, yung kagalakan at yung taimtim na pagsamba. Napaka-inclusive ng pamumuhay nila kahit exclusive yung mensahe nila. Kaya pala,
Na-attract yung mga tao kasi nakita nila yung epekto ng pag-ibig. Pero teka lang, dahil nabanggit mo yung pagiging bukas palad, may mga aspekto yung sinaunang simbahan na madalas hindi naiintindihan ngayon, lalo na pagdating sa pera at mga himala. Oo, maraming misconceptions dyan. Kailangan natin linawin itong nasa source. Kasi sa issue ng yaman, parang sinasabi noon na lahat ng ari-arian ibinenta, tapos pinaghatian. Naging permanenteng patakaran ba ito ng simbahan? Parang naging komunistang lipunan ba sila? Magandang linawin yan. Sa source natin, itinuwid yan at minarkahang false. Yung pamumuhay kung saan lahat ng bagay ay pag-aari ng lahat, hindi yan naging permanenteng patakaran. Bakit false? Nakasulat na ibinenta nila yung lupa nila eh. Ginawa nila yon pero isa siyang kakaibang sitwasyon na idinulot ng mga matitinding cultural pressures noong panahong yon. Okay. Kasi marami sa kanila nawalan ng trabaho o itinakwil ng pamilya dahil sa bagong pananampalataya. Kaya naging masigasig na tugon iyon para tulungan yung mga kapatid nilang nagugutom. Hindi siya pamantayan na dapat kopyahin ng lahat ng henerasyon bilang batas sa ekonomiya. Nagdadala ito sa isang paagandang punto. Madalas isipin ng mga tao na kailangan ng mga grandiosong himala para mapansin ng iba yung relihiyon. Pero base sa binabasa natin, mukhang yung tunay na himala na napansin ng mga tao noong una kung paano ibenta ng isang tao yung kanyang lupa para pakainin ang kapwa niya na gipit. Tama ba? Oo, tamang-tama yung analogy mo na yan. Yung radikal at mapagsakripisyong paggabukas palad ang naging mas matingkad na sign and wonder noon. Direktang sinagot nito yung pangangailangan ng komunidad nung nakakaranas sila ng matinding cultural pressure. Oo nga eh. Paano naman yung usapin talaga sa mga literal na himala? Ano yung sinasabi sa source? Inilatag ng dokumento yung tatlong pananaw tungkol sa mga himala o signs and wonders ngayon. Una ay yung cessationism. Naniniwala sila na natapos na ang mga himala nung nakumpleto na ang bagong tipan at namatay yung mga unang apostol. Okay, so tapos na. Oo. Pangalawa naman ay yung non-normativism. Sinasabi rito na hindi na normal na gumagawa ng himala ang Diyos gaya noon, pero may kalayaan pa rin siyang gawing ito sa mga natatanging sitwasyon kung kailangan. At yung pangatlo? Yung pangatlo ay yung continuationism na naniniwalang patuloy pa ring mangyayari ang mga himala hanggang sa kasalukuyang panahon, gaya pa rin nung dati. I see. So, napag-usapan na natin kung paano naging epektibo yung pamumuhay nila, yung implicit evangelism. Pero ano naman yung eksaktong mensahe na sinasabi nila kapag nagsasalita sila sa mga tao? Yung explicit evangelism nila. Ibinahagi sa source natin yung isang activity tungkol sa mga gawa, chapters 2, 3, 4, at 5, kung saan sinusuri yung mga gospel sermons. Ano yung mga nakita doon? May mga pare-parehong tema na makikita sa pangangaral ng mga apostol. 5 ito. Una, lagi nilang sinasabi na ang mga Hudyo ang nagpapatay kay Jesus. Ouch. Pangalawa, binuhay ng Diyos si Jesus mula sa mga patay. Pangatlo, itinaas o na-exalt ng Diyos si Jesus. Ika-4, iginigiit nila na ang mga apostol ay mga buhay na saksi o witnesses ng binuhay na Jesus. At ika-5, may palaging pag-uugnay sa mga ama o patriarka ng Israel. Bakit kailangan nilang laging i-connect dun sa mga patriarka? Kasi kailangan nilang patunayan na hindi sila nag-iimbento ng bagong relihiyon. Nililinaw nila na ang mensahe nila ay hindi nagpapalit-palit para bumagay sa nakikinig. Nakaugat ito sa isang partikular at di matitinag na kaganapan sa kasaysayan kahit tinututulan pa ito ng mga lider ng relihiyon noon. Kaya, ano nga bang ibig sabihin nito? Para sa akin, napakatapang na hakbang nito eh. Oo, sobra. Para silang nagpipitch ng iisang krubing to na alam nilang ayaw ng mga maimpluwensyang leader, tapos ang una pa nilang linya sa pitch, kayo ang pumatay kay Jesus. Pero hindi nila binago yung script nila. Paano kaya nakaapekto itong paninindigang ito sa napakabilis nilang paglago na nabanggit sa dokumento? Nagdadala ito sa isang mahalagang tanong. Bakit hindi sila natakot? Ang sagot, dahil sa kabila ng oposisyon, matapang nilang ipinahayag ang muling pagkabuhay ni Jesus dahil sila mismo ay mga saksi. Nakita talaga nila? Oo, hindi pwedeng baguhin ang kwento kasi iyon yung aktual na nakita nila. Ang tiwala nila sa mensaheng ito,
kahit na ikapahamak nila, ang nagbunga ng kahanga-hangang paglago ng simbahan. Ang tapang na iyon, yung nagbigay ng bigat sa mensahe nila. Habang isinusuma natin itong ating masusing pagtalakay sa mga material para sa araw na ito, nagsisimula talaga ito sa isang nakakabigahaning balanse. Ang sinaunang simbahan ay lumago dahil pinagsama nila ang isang hindi nagbabago at exclusivist na mensahe na si Jesus lamang ang daan, wala nang iba. Totoo yan. Pero kasama niyan ay yung isang napaka-inclusive, mapagbigay at radikal na komunidad na nakabatay sa koinonia, panalangin at pag-aaral ng salita. Isang napakagandang synthesis ng lahat ng tinalakay natin. At dito ko gustong iwan sa iyo na nakikinig ang isang huling kaisipang mapagninilayan. Base sa ating nabasa, alam nating napakababa ng popularidad ng konseptong may iisa lang na daan patungo sa Diyos sa kasalukuyang panahon natin. Ngunit isipin mo ito para sa iyong sarili. Kung ang radikal at mapagsakripisyong community, yung totoong koinonya na ipinakita ng unang simbahan, muling bubuhayin ngayon, sapat ba itong patunay para mapakinggan ng modernong mundo ang isang mensaheng tila napakahirap tanggapin? Ano sa tingin mo? Maraming salamat sa oras mo at laging tandaan, ang kaalaman ay nagiging makabuluhan lamang kung ito ay patuloy nating pinagninilay. Paalam at hanggang sa muling malalimang pagsusuri.